Oo, kasi yung pagbabayad ng buwis dyan, walang una-una. Halimbawa, empleyado ka, no choice eh. Hindi naman dadaan sa'yo, di ba? Automatic, yes. Oo. Yung mga negosyante naman, no choice din. Kasi pagka hindi nagbayad ng buwis, kakasuhan naman. Oo. Di ba? Kaya wala pong laban talaga ang mamamayan. Walang choice kundi magbayad ng buwis. Oo. Pagka bayaran na. Lang po ang maleta ang nalalagyan ng laman. Talaga naman, no? Kundi pati ang ating bulsa. Ay, nako. Uy, unahin na nga natin ito, Nelson. Ako'y natawagan ng pansin. Aha. Ano ba ito? Ito ba yung nangyari sa pagdinig ng budget? Kasi sinasabi ngayon ni Finance Secretary Ralph Recto, abay kapansin-pansin daw ang pagbaba, Nelson, ng pagbabayad ng buwis ng ating mga kababayan sa nakalipas na mga buwan at mga araw. Eh baka naman dahil Oktubre na, di ba? Ang bayaran ni Abril eh. Baka Hindi. wala pang bayaran ngayon. Ganon? Ano ba sabi? Hindi nga. Dapat nga kahit sa ano mga businesses ngayon, actually start na pati nga renewal na. Ang iba ngayon nag-advance ng bayad para kasi may diskwento pagka-advance eh. Tama, tama. Di ba? Ano bang ano niya? Anong napansin niya? Ang sabi po ni Secretary Ralph Recto, mga kababayan, ito po Yan na. Ito. Kinukumpirma po ni Finance Secretary Ralph Recto na bumagal po ang pagbabayad ng buwis ng taong bayan at hinihinala niya na ito po'y epekto ng katiwalian o graft and corruption sa ating bansa. Ano ba sabihin ng bumagal? Magbabayad din pero dahan-dahang nag-aabot ng Siguro, pera? iaabot ko na po yung aking bayad, dahan-dahan. Siguro, piliwanag ka na ng Secretary Rector. Hindi maintindihan eh. Ha? Nakakapangamba ito kung totoo. Bakit ba ito sinabi? Oo. Secretary Ralph, paliwanag mo ano pa tinutukoy mong bumagal. Sige nga. In your opinion, kasi nakaka-affect nga sa revenue collection natin yung mga external headwinds, even internal situation like corruption. In your opinion, ano ba yung, in your opinion and analysis, what are the top headwinds, whether internal or external, that can affect our revenue this coming 2026? Start domestically. Internally, posible magkaroon na slowdown in growth itong third quarter because of all the reforms being initiated by our President. Nasiguraduhin na magastos ng tama ang taxpayers' money in executing the budget as well. So, magkaroon ng posibleng slowdown ang economic growth natin dahil pag nag-slow down ang gobyerno sa paggastos, posible tamaan yung ekonomiya natin dito a bit. So, posible third quarter, fourth quarter, magkaroon ng konting slowdown. Posible hanggang umabot yan ng first quarter next year. And then, but the good news is that moving forward, lahat yan upside na. Kasi maayos natin yung problema. So moving forward, you will realize your full potential of growth. Meaning to say, pwede, based on our demographic demographic data, based on we have a stable macroeconomic environment. Based on that, the economy can easily grow anywhere from 6 to 7%. Siguraduhin lang natin that we execute the budget properly at nagagastos natin ng tama ang pondo ng taong bayan. So this is the biggest threat, number one. Okay? The second biggest threat internally. Externally, maraming unpredictability. Well, one, geopolitical tensions, yung problema natin sa China, yung problema ng US sa China. Just a few days ago, nagsabi ang Amerika, President Trump has said that he will impose 100% tariffs on China. Okay?
Anong ibig sabihin ng 100% tariff on China? Ibig sabihin there's no trade between US and China. Titigil lahat yan. Okay? And because of that, if you have the two biggest economies having a trade war, anong ibig sabihin yan? Nililiit yung global trade. And because of the tariffs imposed on the Philippines, maapektuhan din yung current account balance natin. No? Mababawasan yung export natin halimbawa sa Amerika, among others. No? So these are the challenges. So geopolitical tensions, a trade war, of course, mabuti lang naman na medyo naayos na yung Israel-Gaza war, but you still have the Russia-Ukraine war, so on and so forth. Yeah. So these are all the external headwinds. Meron bang epekto on taxpayer payments? Do you think it will affect people in terms of Generally, paying their taxes? Dahil marami na didismayan, daming mga rally, daming correct. mga ano, but do you see any slowdown in terms of paying taxes? yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti, but so far, manageable naman lahat. Kayo, nasa follow-up question pala ni Secretary Win Gatchalian. Inihintay ko yung puntos na yun eh. Well, doon sa mga nauna, bakit? Kasi ito economic advisor sa part ng ng administrasyon. Sana yung makukuha natin ng opinion doon sa part ng private sector, ano ang pananaw nila sa takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi natin sinasabing kinu-question yung pananaw ni Secretary Ralph Recto Nelson. Kung meron naman sila mga data at mga basis na kanilang pinagbabatayan ng mga binabanggit nila. Oo, kasi yung pagbabayad ng buwis dyan, walang una-una. Halimbawa, empleyado ka, no choice eh. Hindi naman dadaan sa'yo, di ba? Automatic, yes. Oo. Yung mga negosyante naman, no choice din. Kasi pagka hindi nagbayad ng buwis, kakasuhan naman. Oho. Di ba? Kaya wala pong laban talaga ang mamamayan. Walang choice kundi magbayad ng buwis. Oho. Pagka bayaran na. Pero ang iba naman kasi dyan, Nelson, well, dahil nga talagang doon sa follow-up question nga, bumagal. As in parang para bagang ang tao, andap na magbayad ng kani-kanilang mga buwis. Kasi ang iniisip nila, magbabayad ako ng buwis, kung saan-saan lang pala napupunta. Yun nga. Ano, ha? Pero at the end of the day, magbabayad pa rin. Well, kung hindi ka man magbayad ngayon, hindi ibig sabihin Hindi magbabayad. next year hindi ka magbabayad. Kaya talong-talo po talaga. Dito ho sa usapin na ito ng corruption, ng pagnanakaw sa national budget, talong-talo po talaga ang mga mamamayan dito. Kasi no choice ho tayo kundi ibigay yung pera natin eh. Kasi pag late filing ka, Meron ka ring may yan may ang tawag doon, may yung multa. may multa May charge. fine. Yes. Oo. Kaya kung meron pong dapat na leeway dito sa mga investigasyon, dapat laging nakapabor sa publiko. Tama. Dapat laging, kung ang pag-uusapan, transparency, dapat laging pagbibigyan ang mamamayan na sila po ang parang dyan ganito yan di ba? Ang kaso, halimbawa, ay nanakawan ka ng baboy. Ng alaga mo. Alagang baboy. Sino ba ang may karapatan na magsabing dapat makita ko yung paano i-imbestigahan ito? Abay sabi yun nanakawan. Yung may-ari, di ba? Ay, siyempre, oo. Dito sa pinag-uusapan natin nito, ang nanakawan naman dito, hindi naman gobyerno. Yung gobyerno, sila lang yung pinagdadalhan ng pondo. Ang pera po pinag-uusapan dito galing sa mga mamamayan. Pera ng taong bayan. Taong bayan. Ganon. Kaya kung may investigasyon dito na gagawin, hindi po pwedeng ito ay nakatakip sa mata ng publiko. Ayun. Di ba? Ito ang issue dito. Kasi kung ito ay tatakpan ninyo at hindi magiging katanggap-tanggap ang resulta, baka yung sinasabi nyo yung mabagal magbayad, totally magsama-sama dyan. Mukhang niloloko tayo, ha? Mukhang hindi pinapakita sa atin kung ano talaga nangyayari sa investigasyon. Paano kung magkasundo nga? Wag na nga tayo magbayad. Nako. Total, pinapanakaw nyo naman eh. Oho. At
pagka nanakaw, hindi nyo naman papakita sa amin kung paano nyo inimbestigahan. Kung paano nyo gagawin ng paraan para maibalik man lamang, Ayun nga. mabawi man lamang. Kaya yan ang sinasabi natin. Hihintayin pa ba natin na magkaganon tayo? Oho. Preemptive na tayo. Ha? Dapat alam natin yung damdamin ng mamamayan. Ito, nararamdaman na natin. Mabagal, bumabagal. Ang pagbabayad ng buwis. Pero alam mo, doon sa unang bahagi ng paliwanag, malamang ito'y budget briefing ng gobyerno. Yung pagdinig nito sa araw na, mukhang ngayon yan Budget hearing yan. budget hearing ito ng Senado. Pinipilit na maging gustong gawing positibo Positive ni Secretary Totoo. Ralph Recto. Oo, manageable. Manageable. Oo. Tapos ito daw niya baka maghigpit ng konti kasi ang gagawin ng Pangulong Bongbong, tama din naman, kung nagiging maluwag ang paglalabas ng pondo, baka nagagamit sa kung saan-saan. Doon nga niya nagkakaroon ng graft and corruption. Oo. Kaya ang sabi niya, well, possible, third or fourth quarter, magkakaroon daw po ng slowdown. But the good news is that moving forward, realize the full potential of growth, demographic data, the economy can easily grow. Nagastos natin ng tama ang pondo ng bayan. So, dito anya, dapat ay maipakita ng kasalukuyang administrasyon itong huling bahagi ng quarter na ito at sa susunod na quarter na next year, maipakita sa taong bayan na gastos ng tama ang pondo, Nelson. Yun. Parang sa bahay, di ba? Halimbawa ay ang nanay ang finance officer. O sige nga, ay tingnan ko yung tatay, yung anak, tapos yung mga, tingnan ko paano nyo ginastos, titipirin ko muna kayo ngayon, ha? O, sa huling bahagi ng taong ito, kayo, masyado kayo nagiwaldas sa loob ng nakalipas na mga araw, ngayon, titipirin ko kayo, titingnan natin kung paano nyo ba ginastos. Ikaw ba, Totoy, ay yun ba talagang assignment mo, ginagawa mo? Di ba? Ito namang si Nene, ikaw ba, kung ano-ano pa man, sabihin, well, naintindihan natin siguro, paliwanag dito ng Secretary Ralph Recto, na sa mga, sa fourth quarter, ito po, nasa fourth quarter na tayo ng taon, no? October, November, December, tama. Hanggang first quarter ng 2026, magkakahigpitan ito. Kasi dito rin nakatingin ng taong bayan Babantayan din nila kung paano ginastos at gumagastos ang gobyerno ng pondo ng pera ng taong bayan. Habang hinihintay natin ang kasagutan dito sa anomalya ng flood control projects. Mukhang matagal-tagal yan dyan ha? Ganon? Kaya nga ang tao, kasi aminin na natin, ang pagsasampa ng kaso, it will take time. Lalo ito. Case build up. Lalo ito. Tama ka. Kaya ang gusto ng tao, nakikita nila paano iniimbestigahan Kasi doon pa lang, nasasapatan na sila na, may nangyayari pala. Hindi ba? Pero kung nakatakip, kung hindi nyo sinasabi kung ano nangyayari, at sasabihin nyo, puro konklusyon na lang, mukhang doon tayo magkakaproblema. Hindi maaampat yung damdamin ng tao, bagamat yan, nararamdaman na ng pananalapi ng pamahalaan. Bumabagal, ha? Nakakatakot ito, Nelson. Kaya ako sabi ko, ito yung kasi ang BIR at ang custom, sabi nga natin, ito ang lifeblood, tama? Lifeblood, no? Dito natin kinukuha ang main bulk ng pera ng ginagastos natin sa kada taon. Yes. At kapag ka ang taong bayan bumagal sa pagbabayad ng kanilang buwis, o kaya naman iba, nagdadalawang isip na, kasi sabi nga nila, sabi ko nga nung kailan kahapon nga ba nabanggit yun? Lumalala din daw ang ghost receipts ng BIR. Ghost receipts in a way na dapat ganito binabayaran mo, minsan sobrang baba. Nagkakaroon ng tawag doon, negotiated, ano ba yun? Oo. Di ko alam mga termino sa BIR kasi dyan kung ikaw may utang na 1 milyon, napapababa nila, babayaran mo na lamang 100,000. Di ibig sabihin 900,000 agad ang natatawad nila. Kaya nga. Di ba? Legal ba yung ganon? Hindi legal yan. Ganon? Oo. Ang Pero totoo, may umiikot dyan. May mga napapaikutan yung kung tawagin nila tax avoidance. Ayan, isa pa yan. Na legal na pamamaraan. Kaya alam ko minsan nagagamit sa kalokohan din Yun na nga. Dahil pinababayaan sa halip na patawan ng parusa, pinagbabayad na lang na mas mababa. Alam mo, gusto kong makausap si Sandante. Tanungin din niya BIR. May kinalaman dito sa mga ghost receipts. Gaano karami ang nakukolekta nila
sa pamamagitan ang nagagaling dito sa ghost receipts na ito. Kasi ang tawaran pala dyan, di ba, sa 1 milyon, halimbawa, para madalian, ang re-resibuhan sa'yo, 100,000. Pero ang talagang babayaran mo, 500,000 eh. Oo. Nasaan naman yung 400,000? Di doon sa namagitan. Doon sa nagpababa. Nagpababa. Kung ako naman na isang magbabayad ng buwis, 1 million ang babayaran ko, naging 500,000, kalahati na wala. Malaking abay, bagay. medyo gagambol na ako dyan, di ba? Meron nga, nangyayari po talaga yan. Yun ba? Ang mabigat pala dito, no? Oo, at yan po ay pag nasiyasat, dagdag problema na naman ng gobyerno. Yan. Di ba? Oho. Oo.